Good morning Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa punong ito para po malaman na po natin kung magiging maganda nga ba ang lagay ng ating panahon para po sa first day of 2015. Makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Buddy Javier na isang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Mr. Javier, unahin na po natin ito dahil nga tayo nagbabantay nitong mga nakalipas sa mga araw dito po sa Bagyong Senyang. Sa ngayon, ano na po bang update natin dito? Lalo pa ba itong humina? At kailan po ba ito inaasahang aalis dito sa loob ng ating PAR? Or kung kailan po ito lalo pang hihina? As of 8 a.m. kahapon, ito po humina at naging low pressure area na lang po ang bagyong si Senyang. Okay, so magandang balita po yan mga kababayan. Isa na lamang pong low pressure area. Ito nga binabantayan po natin na Bagyong Senyang. Ibig sabihin po nito, lalo pa po itong humina kumpara po nitong mga nakalipas sa oras. At Mr. Javier, dahil nga nabanggit nyo na isa na lamang po itong LPA, ano po ba yung dahilan ng paghina po nito nga nasabing sama ng panahon? Ang isa pong dahilan po nito, yung pong paglakas po ng northeast monsoon, nagkakaroon po ng cold wind intrusion o kaya yung pagkakaroon ng interaksyon sa malamig na hangin, kaya ito'y humina at naapektuhan ang galaw nito. At as of 4 a.m. kanina, ang low pressure area na binabantayan natin ay nasa layong 200 km south-southeast of Puerto Princesa City. Okay, so nalaman na po natin ang update tungkol dito sa low pressure area na ating pong binabantayan. At ngayon naman po Mr. Javier, dahil nga po merong pang sama ng panahon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ano po bang inaasahan po nating weather condition sa mga susunod na oras? Magiging happy po ba talaga ang New Year ng ating mga kababayan kung pag-uusapan natin ang lagay ng ating panahon? Dahil po sa low pressure area, ang Katimugang Palawan ay makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kumisay malakas na pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang Kabikulan naman po at ang nalalabing bahagi ng Mimaropa at ang lalawigan ng Quezon ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dulot naman po yan ng tail end of a cold front. Samantala ang Cagayan Valley at Cordillera ay maging maulap na may mahinang mga pagulan dahil po yan sa northeast monsoon o kaya yung amihan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang mga pagulan. At ang Kabisayan at Mindanao ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. So ayan po, tandaan po natin na ngayong araw na ito, unang araw nga po ng 2015, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan o pagkidlat, pagkulog sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya make sure kung kayo po ay lalabas sa inyong mga tahanan, wag po natin kakalimutan ang pagbabaon ng payong o kaya naman ay anumang panangga sa ulan. At Mr. Javier, sa huling araw po ng 2014, yan po kahapon po, no, December 31, 2014, ano po ba yung naramdaman po nga temperatura ng ating mga kababayan? Saan po ba natin naitala ito nga lowest temperatures dito sa ating bansa? Ang pinakamababa pong temperatura na itala sa ating bansa, ito pong Baguio City, nasa 13.6 degrees Celsius, yung Lawag, 18.6 degrees Celsius, yung Basco, 19.0 degrees Celsius, yung Tuguegarao, 19.7 degrees Celsius, at saka yung Bigan, 20.6 degrees Celsius. Okay, so dito pala sa Baguio City pa rin natin na itatala, ito talagang malamig na panahon at yung pinakamababang temperatura. At kahapon po sa last day ng 2014, nakapagtala tayo dito ng 13.6 degrees Celsius sa Baguio City. At Mr. Javier, dahil nga po first day of January ngayon, ano po ba yung mga dapat asahan ng mga pagbabago ng ating mga kababayan? Pag-usapan po muna natin itong bagyo. Ilang bagyo po ba ang kadalasang pumapasok dito sa loob ng ating PAR kapag ganitong buwan? At paano po ba yung tatahakin ay magiging track po nito? Base sa climatology of tropical cyclone occurrences and tracks, ang bagyo po na posibleng papasok sa buwan ng Enero ay 0 o kaya 1 po. At ang normal track po nito ay ang Kabisayan po ang tatahakin niya o posibleng magre-recurve paakyat po.
Okay, so yan po naibahagi po sa atin ni Mr. Javier ang tungkol dito sa dapat po nating asahan. Kung pag-uusapan po natin ang bagyo, meron po tayo nga isang bagyo na posible na pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kadalasan yung normal track po ng mga bagyo na pumapasok sa ating park kapag po month of January. Meron pong posibilidad na ito ay tumama sa may bahagi po ng Visayas area o kaya naman yung isa naman, posible po na ito ay mag-recurve paakyat o hindi na po ito tatama pa dito sa ating landmass. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw at linggo. At bukod naman po dito sa bagyo, pag-uusapan naman po natin ito po nga iba pang mga impormasyon tungkol po sa mga dapat po nating asahang weather systems. Ano po ba yung mga iira dito sa ating part? Ano mga lugar ba ang maapektuhan po nito? Ang weather system po sa buwan ng Enero, dito po sa Southern Luzon, posible pong tail end of a cold front ang posibleng makaka-apekto dyan. At dito naman po sa Northern at saka Central Luzon, ang makaka-apekto naman po ay ang Northeast Monsoon o kaya yung tinatawag natin na amihan. So ang dominant weather systems pala naiira dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong January ay ito nga tail end of a cold front, ganun din ito nga northeast monsoon o yung hanging amihan. So asahan po natin ang malamig na panahon sa mga susunod pang mga linggo. Kaya patuloy po natin babantayan ang pagbaba ng ating mga temperatura. Dito lang po yan sa Panahon TV. Ay maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa maraming impormasyon tungkol sa ligan ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para po sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Buddy Javier na isang weather forecaster ng Pag-asa. Thank you Mr. Javier and Happy New Year po sa inyo. Marami pang dapat malaman, nagbabalik pa po ang Panahon TV.